Hinimok ng Pangulong Marcos ang Kongreso na ipasa agad ang 4 na priority measures ng pamahalaan. Kasama na po dyan ang Independent People's Commission, ang Anti-Dynasty Bill at ang Party List Reform Bill. Pero ang tanong ng ilan, kung talagang seryoso ang Pangulo sa reforma, bakit hindi pa ito opisyal na i-certify as urgent ng Malacanang para talagang mapabilis ang proseso? Pag officially certified kasi as urgent ang isang panukala, pwedeng mag-second and third reading ang Kongreso sa parehong araw. Wala na pong 3-day waiting period. Kumbaga, fast-tracking. Ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito pwede. Kailangan muna ng isang public calamity or emergency. Kung titingnan mo nga ang 1987 Constitution sa Article 6, Section 26, ang panukalang batas ay kailangan dumaan sa 3 readings sa Kongreso sa magkakahiwalay na araw. At ang kopya ng pinal na bersyon, kailangang ma-distribute sa mga mambabatas 3 araw bago ipasa to sa final reading. Pero sa panahon ng public calamity or emergency, pwede pong i-shortcut yan ng Presidente by certifying a bill as urgent. Yan po ang importante to meet a public calamity or emergency. So ang tanong ngayon, emergency na ba na hindi pa rin napapasa ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill sa loob ng halos 4 na dekada na ang party list system ay patuloy na naabuso at ang Independent Commission ay kulang na kulang sa ngipin? Yan po ba'y matuturing na emergency? Para sagutin yan, tingnan natin kung mga emergency rin ang mga nakaraang batas na sinertify na as urgent ng Pangulong Marcos. For example, May 2022, sinertify as urgent ni Pangulong Marcos ang panukala na magbubuo ng Maharlika Investment Fund. Isang napaka-kontrobersyal na pondo na kine-question pa rin hanggang ngayon. Ito po ang kabalintunaan. Kinestyon ng Makabayan Bloc ang pag-certify ng Pangulo as urgent itong Maharlika Fund, gayong wala namang malinaw na emergency para sa Maharlika. Pinagtanggol po ito ng Palasyo at ang mga abogado nito sa Korte Suprema hanggang sa mabasura ang petisyon ng Makabayan Bloc dahil po sa technicality. September 2023, sinertify as urgent din ni Pangulong Marcos ang Magna Carta for Philippine Seamen. Ito pa, Setyembre 2023 rin, sinertify as urgent ni Pangulong Marcos ang 2024 Budget Bill. Pwede pa tayong umatras sa ibang administrasyon. May 2018 naman, sinertify na urgent ni Pangulong Duterte ang panukalang Bangsamoro Basic Law. At October 2018, sinertify niya as urgent ang Rice Tariffication Bill at ang Universal Healthcare Bill. May crisis o emergency ba nung mga panahong iyon? Depende siguro kung ano ang definition mo ng isang emergency. Pero yun na nga, kung gusto ng Palasyo, maaari niyang i-justify as urgent ang kahit anong bagay na talagang gusto niyang itulak sa Kongreso. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.